Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is from Grade Channel. Faith Healer o Zumatarders. So ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of July 18 hanggang July 24 for the sign of Sagittarius. So sagi, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Ano kaya kaganapan sa buhay mo? Sagittarius ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hihirap kayo siyang bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng adsaway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik-riglig na gumapaw na biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Sagittarius. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mga kagilap? Okay. So, there's a two of cups with a partnership. There's an unconditional love. May pagmamahal talaga na hindi matatawaran. No? Kung saan nanggagaling yung pagmamahal at pag-aaruga at pag-aalaga. No? And there's a five of wands, something at complication, arguments. No? May mga bagay na nagbibigay komplikasyon or meron talagang competition. No? Merong naiinggit sa'yo or meron talagang sumasapaw or meron talagang sumasabotay sa inyong relasyon. No? May kakompetensya ka. It's either families or related about sa love life talaga. Third parties. And there's a page of wands by good news. May magandang balita na paparating. At may impormasyon na darating. Let's see, there's a Knight of Swords. There's a success driven. No, bibilis ang takbo ng sitwasyon. Mararamdaman mo na ang progress no, ng situations mo. Ng mga pagbabago. And there's a death card. Now, there's something in the ending and in your beginning. Matatapos na lahat ng bagay na pinagdaanan mo, na mga naranasan mo, na maaaring mababago to at magkakaroon ng panibagong simula. There's a magician for manifestation. May mga bagay na unti-unti mo na ma-manifest. Makukuha, makakamit. You have the power no, para mabago na ang ikot ng kapalaran mo. What is the Two of Cups? There's a Ten of Wands in reverse. Matatapos na yung obligation and responsibilities mo. Matatapos na lahat ng bigat na pasanin mo. What is the Five of Wands? Represent guys with the Ten of Pentacles. So see, meron talagang mga oh my God, meron ako nasisense with the inheritance na mana na pinagtatalunan ng mga magkakapatid or ng pamilya. And there's a Three of Pentacles na magkakaroon dito ng parang hatian na maayos. No? Meron dito ayaw masapawan. No, ayaw maungasan. And there's a King of Cups. Your person is very devoted, supportive naman. What is the Death card? Referencing with the Two of Swords, there's something decision that you need to make. Na may mga bagay na kailangan mo pagdesisyonan, tapusin mo na ang nagbibigay kaguluhan sa utak mo. Kailangan mo nang klaruhin, laliwanagin yan. And there's an Eight of Wands, magkakaroon ng something na past transaction, communications, and travel guys. No, ano man yung bagay na gusto mong marating, makuha, makakamit mo to. Some of you magkakaroon ka talaga ng travel, international. What is the Two of Cups? Because the Ten of Wands in reverse. Represent guys with a Wheel of Fortune with a turning back. No, iikot na yung kapalaran, maaaring pumabor na sa'yo at maging maganda na ang ikot ng iyong mundo at kapalaran. Tadhana. And there's the Lover. Sabi ka na nga ba, meron ka kompetensya, no? Pagdating sa pamilya, maaaring meron ditong ayaw pa rin na maputol, no? Ang obligasyon, no? With the families. No, meron ditong umaasa, no? Maaaring yung person mo is provider, breadwinner, maaaring ikaw yon or person mo, cross-watcher out there, na meron talagang humakarang at tumakad lang sa inyong relasyon ng person mo. And there's an Empress card for rivers and disconnect from the world. So, kailangan nyo talaga lumipat ng bahay. No, lumipat ng tahanan. It's very toxic. And there's a High Priestess, may mga hidden agenda or hidden enemies dyan. Marami talagang mystery sa likod nito. Marami kang bagay na unti-unti matutuklasan. Some of you guys know there's an ancestor guides na gumagabay sa'yo dito. Na meron akong mahal mo sa buhay na yumao. It's either tatay mo or kuya mo na maaring sinusubaybayan ka.
And this something, the Ace of Cups, there's a new love coming in. May bagong pag-ibig if you are being singles. Meron ako na sense dito na maaaring namatay at yumao na yung mahal mo sa buhay na hinahabol ang mana ng family or either ng may napag-iwanan yung asawa mo na ari-arian na ko sumahabol yung mga kapatid, magulang, no? And there's a Ace of Cups, something in new love. And there's a Knight of Pentacles, there's a blossoming. You have a potential for abundance, no? May potential ka para maging malago, maging masagana ang buhay mo. And you can do it, no? You are also a creator of your own life. Kaya mong baguhin ang mundo mo, yung sarili mo. Pagdating sa outcome, guys, so there's a liquidative cause, emotional healing. Maging kalmado kapag dating sa emosyon. Huwag kang padadala ng tensyon, no? And there's a King of Wands, so look at the bigger picture. Lagi mong titingnan yung magiging posibilidad, no? Yung magiging outcome ng actions mo. And there's a the Sun card, bibigyan liwanag to lahat ng bagay na nangyayari sa'yo, bibigyan kasagutan yan, liliwanagin para sa'yo, at unti-unti ka makakalaya dyan mula sa argumento na yan. And there's a Knight of Wands, konting tiyaga lang, no? Napakalapit mo na para magtagumpay. Ngayon pa ba susuko ka? Diba? Additional messages. And there's something, the Seven of Cups, something, a confusion, or maaaring meron talaga ng gugulo pagdating sa relasyon. Additional messages. So there's a judgment for a wake-up call. Pinapalalahanan ka ninyo dito, pay attention. Na kailangan tutukan mo ang iyong negosyo, hanap buhay. Kung saan ka lalago, saan ka lalakas. No? Some of you may mga business, and of course, may trabaho ka. And there's the power of the deck with the Seven of Pentacles, harvest moment. Haani ka na ng mga pinaghirapan mo, ng mga pinagpaguran mo. Iikot din ang kapalaran para sa'yo. At bababago na ang sitwasyon mo, kalagayan mo. Ngayon naalamin na natin, no, anong kaganapan sa buhay mo pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Yun ang kailangan natin tumbukin. Let's see and watch this. Okay. So let's proceed tayo about sa finances and career, guys. For finances and career, there's a liquidative sword, clear the boundaries. No, alisin mo yung magbibigay stress, kalungkutan, negatibo sa buhay mo. Alisin mo yung magbibigay bagahe sa'yo. No, ngayon pa lang, malayo pa lang, kailangan mo na magtanggal at maglinis ng toxic. And there's a Star card, healing and recovery. Makaka-recover ka na sa lahat ng bagay na naranasan mo, sa lahat ng kabiguan. And there's a Seven of Wands that you are being protected. Or kailangan mo protection at pangalagaan mo ang iyong sarili, ang iyong finances. Now, there's a wish fulfillment. Matutupad mo talaga ang mga pangharap mo. And there's the page of being curiosity. May mga bagay na kailangan mo matutunan. And some of you guys, there's a spying looking watching at you. Marami na kasubaybay sa'yo. And of course, there's a Five of Swords, no? Maging aware ka lang sa mga pagbibigay ng mga impormasyon. No, huwag ka nagkukwento kang kani-kanino. Mas maganda magkaroon ka ng privacy. And there's a Three of Swords in reverse. Makaka-recover ka na sa lahat ng pain, sa lahat ng mga struggles, and of course, sa mga naranasan mong problema. And there's an Ace of Pentacles, there's a big shit and big money coming in for you. Makaka-recover ka na for financial crisis or financial loss. May malaki oportunidad na papasok dito. Kaya kailangan proteksyonan mo ang iyong sarili, ang iyong negosyo, ang iyong resource of income. Pagdating sa love life, there's something that Emperor, just being mature enough and being grounded. Dapat alam mo sa sarili mo ang grounds mo pagdating sa relasyon. And there's the Moon card, maraming revelasyon may lalatag. Marami kang bagay na unti-unting matutuklasan. Na may mga realization, pagsisisi, panghihinayang na maaaring mapagtanto mo, maisip mo. And there's a Devil card, maraming tuso sa inyong relasyon. Marami talagang, kumbaga, humakatak na negatibo dyan at gusto talaga kayong sirain. Or maaaring meron talaga nagsira sa inyong relasyon. No, meron ako nakita dito, guys, na maaaring na-shaggy yung asawa mo namatay. No, pero ang kamatayan pala ng asawa mo ay nagdulot ng isang kulam. No, gawa po siya ng kulam. No, talagang silanbahi siya kasi ang akala may mapapala yung family related niya. And there's something that Two of Wands, with the power of the choose, piliin mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo. So, dating sa kalusugan, there's the King of Pentacles na maging secure kapag dating sa kalusugan mo. Huwag ka nag-share ng information. Kung ano nararamdaman mo, there's a temporary with the divine intervention. Maging kalmado ka. Huwag kang magiging agresibo. And there's a Six of Cups. So, see, isa sa nagbibigay ka ng karamdaman sa'yo ay maaaring related sa'yo or related dun sa person mo. It's an ex or a family related or a friend of yours. There's a Six of Pentacles. Maging balanse. No? Ang kinakain at iniinom mo.
timbangin mo yung mga bagay na makakatulong sa kalusugan mo. And there's the word, kasi some of you kailangan nyo talaga na unwind, mag-disconnect from the word, kailangan nyo lumipat, umalis dyan sa lugar ng asawa mo o sa sitwasyon na yan, dahil punong-puno ng toxic. And there's a 7 of Pentacles with a harvest moment. Aani ka na rin. Lahat ng bagay na pinaghirapan mo. Mag-ingat ka lang with the consequences, no? Alam mo yung bagay na nakakasama sa'yo, iwasan mo. Some of you guys, mahilig ka sa junk food, processing food. Umiwas ka po sa mga madaling kainin or sa mga kumbaga nabibili lang sa labas-labas, ganyan. Maging aware po tayo. Mas maganda yung luto natin pagkain. And of course, more on veggies tayo. And of course, white meat. No? Like fish and chicken, okay na yon. Wag lang yung red meat. Red meat, napakatagal po niyan matunaw sa ating sikmura, sa ating katawan. No, mahirap may digest yan. So, let's see what is additional messages with the magical fire messages, advices, and of course, pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, guys, pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan with 1, 2, or 3. Then, of course, kapag nakapili ka na, please comment down below kung ano number na pili mo. Malalaman mo ang sagot niya sa dulo ng reading na to. And of course, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking videos sa mga uri na social media platforms. Maraming salamat po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, na way pagpalain po kayo. So, let's see what is the magical fire messages advices. So, let's see and watch this. Okay, let's see what is the magical fire messages represent what. What the magical fire messages represent what? Emotional healing. So, magiging kalmado na ang iyong emosyon. Na huwag ka na padadala ng tensyon. And there's a patient place. So, kailangan mo talagang habaan ang pasensya mo. Kumalma ka. Na huwag ka magmadali. And there's an easy does it. Stop trying so hard to control this situation. Diba? Kumbaga, the more na kinokontrol mo isang bagay, hindi yan mapapasayo. The more na gustong-gusto mo makuha, hindi yan ibibigay sa'yo. Hayaan mo siyang kusang ibigay ng ating pong may kapal. For yin and yang oracle card. And there's a message and trouble. Some of you guys, magkakaroon talaga ng trouble. And there's a lot of messages and communications. And there's a masculine. No, yung first mo is very masculine. No, there's something divine masculine. And there's a self-worth. Alam mo dapat sa sarili mo yung halaga mo. No, don't please anyone. Don't accept who you are. No, wag mo pinipili yung sarili mo sa mga taong ayaw sa'yo. What is additional messages for synchronicities represent what? Represent with the soulmate. Maring soulmate kayo ng person mo. And there's something emphasize card for revert. Disconnect from the world. No, kailangan nalagaan at mahalin mo yung sarili mo. There's a home. No, sa inyong tahanan, magiging mas malusog at magiging matibay ang inyong pundasyon. No, relasyon, pagsasama, pamilya. What is the synchronicities represent what? O some of you makakabili ka ng bagong bahay. And this something healing, releasing. Talagang hihilumi lahat ng sugat, lahat ng mga pinagdaanan mong sakit. And there's something in new love coming in. Na magkakaroon ng renewal, pag-asa sa bagong pag-ibig na darating. And there's a him with the divine masculine. Talagang double clarification na meron talagang divine masculine dito na maaaring kaugnay, no, sa iyong bagong magiging relasyon. What is an eagle's number? And there's a for protection. See? Protectionan mo at pangalagaan mo ang iyong sarili. Get ready for the good things you've been hoping for. You were born for a higher calling. Put your energy into the going towards your ambitions. And the universe will align itself to provide you with the right people, circumstances, and resources to make things happen. So, ang nangyayari to, unti-unti na babaguhin, no, ginagabayan ka ng ating spirit na makukuha mo ang hustisyang nararapat para sa'yo. Magkakaroon ka ng balanse at magandang kapalaran. So, let's see. What is the Money Move Oracle deck? Okay, with the Money Move Oracle deck, what is the Money Move Oracle deck? And there's an expansion. Exhausted. Sorry, there's an exhausted, recharge and regroup. Na kung alam mo na, stress ka na, marami na naiisip, so kailangan mo munang mag-unwind, no? Kung feeling mo na drain ka na, ipahinga mo yung utak mo. And there's a shadow work represent what? From the shadow work represent what? And shame and guilt, compassion, acceptance. Feel the without judgment. Mistake do not define your worth. No, minsan may pagkakamali tayo na kasi nasisisi natin yung sarili natin, na natatakot na tayo, na lumaban ulit. No, may mga bagay na kailangan mo tanggapin. Na huwag mong husgahan ang sarili mo, bagkos, kumbaga bigyan mo ng lakas ng loob ang yung sarili, magtagumpay sa susunod na eksena. Hindi porket nabigo ka ngayon, mabibigo ka sa susunod na araw, sa mga susunod na panahon. So, kailangan lumaban ka.
No, kailangan tanggapin mo ano man yung kabiguan, kamalian naman, ano man yung bagay na napagdadaanan mo, kailangan lakas loob mong harapin ito. There's a clarifying for a love situation. Clarifying for a love situation. Represent with a piece of pleasure. Resist the rush, adopt slower stride, and savor each moment is essence. Na sa bawat eksena nangyayari ngayon sa buhay mo, no, kumbaga wag mong madaliin. Hayaan mo, kumbaga ma-unfold lahat ng bagay na para sa'yo. The more na minamadali mo, even sa love life, magkakamali ka, mabibigo ka, masasaktan ka, mahihirapan ka, hanggang sa lumuwag ka. Charis. And there's a clarifying for a life situation. So let's see what is the clarifying for a life situation. Represent, guys, with real promise. Release the chains of the past and dance to the rhythm of possibilities. Diba? Pakawalan mo na raw yung kadena na nagdudugtong sa isa nakaraan. So, kailangan mo nang i-embrace, tanggapin ang posibilidad na nangyayari sa iyo sa kasalukuyan. So, what lies beneath with the future? Kasi minsan, guys, no, may mga bagay na nangyayari sa from the past na until now, no, binibitbit natin. No, kinokonekta natin yung sarili natin sa nakaraan. So, yun yung kailangan natin pakakatandaan. No, meron talagang, kumbaga, kailangan mo talagang ipa-realize sa sarili mo anong yan nangyari sa nakaraan na para hindi na maulit yung cycle na ganun sitwasyon. Pero, isang bagay na kailangan mo na pakawalan yung nakaraan na nang sa ganun, makawala ka na. No, at makabangon ka na muli at makapagsimula ka na panibago eksena. Huwag lang balik-balikan ng isang nakaraan, no, dahil patuloy kang masasaktan. What is the what lies beneath with the future? And there's an insecure. I told you, na talagang maraming naiinggit sa'yo. Marami talagang sa likod itong inggitera. And this something private relationship. Pagdating sa relasyon, mas maganda yung magkaroon ka ng privacy. Huwag ka na nag-propose o huwag ka na nag-share ng information with other people. Na mas maganda yung tahimik na lang. What is the path of the light represent what? Kapag alam nila na marami sila nasasabi, there's an evil eye, hanggang sa magkaroon kayo ng problema na person mo. Na marami, sa mundong ginagalaw natin na modern na talaga ang mga inggitera. And this something protection. So, double clarification with the protection. Ibig sabihin talaga, kailangan mo protection ng iyong sarili laban sa mga taong sisira ng iyong buhay, pangarap, plano. I am divinely guided. I divinely protected. I divinely guided. Surrounded by love, light, and at all times, I trust in protection of the universe, knowing that I am safe, secure, and guided. No harm can come to me, for I walk into the light of divine protection. Alam mo na protektado ka ng ating gabay. No, alam mo na at the end of the road, ano man yung bagay na nararanasan mo, nararamdaman mo, lahat ng bagay na yan, no, parte yan ng journey mo. Parte yan na nahuhubugin ka, palalakasin at palalaguin ka bilang isang tao. So let's see what is the pick of card, yes or no. So let's watch this. So let's see what is the pick of card, yes or no, guys. And there's a yes. There's a yes. Getting satisfaction, good times, happy ending. So, ibig sabihin nito, na masasatisfy mo lahat ng pangyayari sa buhay mo, yung magpapasalamat ka, na worth it yung paghihirap mo, worth it yung mga naranasan mo, at ngayon abot kamay mo na. There's a yes. Number 2. And there's a no. Cut short of real battle fighting for a last cause. So, ibig sabihin, kung ito ang bagay na to, ay wala na pag-asa, wag mo nang ipilit na ilaban pa. Putulin mo na. Number 3. There is something a no. Losing part of yourself, missing pieces gone away. So, isa sa parte sa buhay mo na pagkawala at pagkasira ay parte na ito para hindi na mabuo. Ano man yung bagay na meron ka. So, kailangan mong tanggapin siguro ano mang bagay na lumilisan, umaalis sa buhay mo, na kailangan hanapin mo ang iyong sarili at buuin mo ulit to ng maayos, no? Huwag ka munang lumaban sa isang bagay na alam mong hindi ka buo. Masisira lang yan. So guys, this is a special gabay for the month of July 18 hanggang July 24 for the sign of Sagittarius. So Sagi, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading, namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel.
lalong-lalo na ang di nag-skip ng ads na may pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisiksik liglig na gumapo na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat guys, sa see you in the next video. Bye-bye and babush!